Akala ni Teresa, ang pagmamahal niya kay Marcos ay isang matibay na kuta na hindi kailanmang gigibain ng bagyo. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang panahon, at ang kanyang buong puso. Ngunit sa isang marangyang gabi, sa gitna ng pagdidiwang ng kanilang anibersaryo, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Isang pangalan ang lumabas, Elena. Isang lihim na 7 taong itinago. Sa isang iglap, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siyang magiging arkitekto ng kanyang pinakamasakit na pagkawasak. Ang masakit pa, ang pagtataksil na ito ay may kasamang malaking pasabog na hindi niya akalain. Hanggang saan ang kaya mong ipaglaban kapag ang kalaban mo ay ang nakaraan? At kailan mo pipiliin bumitaw kung ang puso mo mismo ang nagsasabing sumuko na? Pumasok sa mundo ng pag-ibig, pagtataksil, at ang matamis na pagbawi ng isang legal na asawa. Chapter 1. Malamig ang simoy ng hangin sa rooftop restaurant na iyon, ngunit ang puso ni Teresa ay nag-uumapaw sa init. Suot niya ang isang simpleng pulang bestido na binili pa niya sa isang kilalang butik gamit ang kanyang naipong sahod. Sa harap niya, nakaupo ang lalaking 7 taon na niyang kasama sa buhay. Si Marcos. Gwapo, matikas, at isang matagumpay na arkitekto. "Happy 7th anniversary, Mommy," nakangiting sabi ni Marcos, sabay abot ng isang maliit na pulang kahon. Nang buksan ito ni Teresa, isang makinang na brilyanting singsing ang tumambad sa kanya. Naluha siya sa tuwa. Para sa kanya, ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang mga sakripisyo. Noong nagsisimula pa lamang si Marcos, si Teresa ang nagbabayad ng renta sa kanilang maliit na apartment. Isinantabi niya ang sariling pangarap na maging isang fashion designer upang suportahan ang pag-aaral at mga unang proyekto ni Marcos. Para sa pinakatidyaga at pinakamamahal kong babae, dugtong ni Marcos, sabay halik sa likod ng palad ni Teresa. "Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong walang-wala ako. Kahit kailan naman hindi kita iiwan, Marcos. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin," sagot ni Teresa, habang ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Buong gabi silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa kasal. Gusto ni Marcos ng isang marangyang kasalan sa isang lumang simbahan at handa siyang gastusan ng lahat. Walang paglagayan ng kaligayahan ni Teresa. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiis at pagiging anino sa likod ng isang matagumpay na lalaki, darating na ang araw na haharap sila sa altar. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, nang pumunta si Marcos sa banyo at naiwan ang kanyang mamahaling telepono sa ibabaw ng lamesa, umilaw ito. Karaniwan ay hindi pinapakialaman ni Teresa ang gamit ng kasintahan, ngunit isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin sa notification bar: Elena. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng puso ni Teresa. "Nasaan ka na? Umuuwi na si baby mula sa ospital. Kailangan ka namin dito." Nang bumalik si Marcos, napansin niya ang pamumutla ni Teresa. Ngunit idinaanan na lamang ito ng babae sa biglaang pagsakit ng ulo. Doon nagsimula ang paggiba sa huwad na paraiso na 7 taong itinayo ni Teresa. Chapter 2. Hindi nakatulog si Teresa ng gabing iyon. Habang mahimbing na natutulog si Marcos sa kanilang kama, nakatitig lamang si Teresa sa kisame. Sino si Elena? At sino ang sanggol na binabanggit sa mensahe? Maraming beses na niyang narinig ang pangalang Elena mula sa mga lumang kwento ng pamilya ni Marcos. Ito ang kanyang unang pag-ibig noong kolehiyo na nabalitang ng ibang bansa. Kinabukasan, maagang umalis si Marcos. Ang dahilan niya ay may emergency meeting siya sa isang malaking kliyente sa Batangas. Ngunit iba ang sinasabi ng kutob ni Teresa. Sa unang pagkakataon sa kanilang relasyon, nagpasya si Teresa na sundan ang kanyang kasintahan. Sumakay siya ng taxi at sinabihan ang driver na buntutan ang itim na SUV ni Marcos.
Hindi ito nagtungo sa Batangas. Sa halip, pumasok ang sasakyan sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang magandang 2 palapag na bahay. Nagtago si Teresa sa likod ng isang puno habang pinapanood ang pagbaba ni Marcos sa sasakyan. Laking gulat niya nang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang isang magandang babae na may dalong sanggol. Si Elena. Kitang-kita ng 2 mata ni Teresa kung paano niyakap ni Marcos si Elena bago binuhat ang sanggol ng may labis na pag-iingat at pagmamahal. Ang ngiti sa mukha ni Marcos ay ang parehong ngiti na ibinibigay nito sa kanya tuwing masaya sila. Ang kaibahan nga lang, ang ngiting iyon ngayon ay para sa ibang pamilya. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang dibdib ni Teresa. Napasandal siya sa puno, pilit na pinipigilan ang paghikbi upang hindi marinig ng mga tao sa paligid. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay mayroon palang lihim na buhay. Isang buhay kung saan hindi siya kasama. Chapter 3. Umuwi si Teresa sa kanilang apartment na parang isang estatwa. Walang emosyon, walang luha, ngunit ang buong pagkakatao niya ay nagtutuko. Inayos niya ang kanyang sarili at hinintay ang pagbabalik ni Marcos. Dumating ito bandang 8:00 ng gabi. May dalang pasalubong na paborito niyang kakanin. "Mami, napagod ako sa Batangas. Pero okay lang, selyado na ang kontrata." Masayang sabi ni Marcos. Hindi sumagot si Teresa. Nanatili siyang nakaupo sa sofa, nakatitig sa singsing sa kanyang daliri. "Marcos? Sino si Elena?" Natigilan si Marcos. Ang pasalubong na hawak niya ay dahan-dahang na ibaba sa lamesa. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, mula sa pagkagulat patungo sa matinding takot. Paano mo nalaman?" "Sunundan kita ngayon, Marcos. Nakita ko kayo. Nakita ko ang pamilya mo." Mahinahong sabi ni Teresa. Ngunit ang bawat salita ay may talim. 7 taon, Marcos. 7 taon kong ibinigay ang buhay ko sa iyo. Kailan pa? Napaluhod si Marcos sa harap ni Teresa. "Teresa, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Bumalik si Elena nung 1 taon. Lasing ako. May nangyari sa amin. At nabuntis siya. May sakit ang bata, Teresa. May congenital heart disease si Liam. Hindi ko sila maiwan dahil kailangan nila ako. At ako, hindi mo ba ako kailangan?" Pumatak na ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Teresa. "Ginawa mo akong tanga. Nagplano tayo ng kasal kagabi habang may pamilya ka na pala sa iba." "Mahal kita, Teresa. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Si Elena, responsibilidad ko lang siya dahil sa bata." Pagmamakaawa ni Marcos habang hinahawakan ng mga kamay ni Teresa. Ngunit marahas itong binawi ng babae. Ang pag-ibig na minsang naging kanlungan niya ay naging isang malaking bitag ng kasinungalingan. Chapter 4. Hindi pinakinggan ni Teresa ang mga paliwanag ni Marcos. Noong gabing iyon, inimpake niya ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Bawat damit na itinabi niya sa kabinet, bawat regalong ibinigay ni Marcos, iniwan niya ang lahat, maliban sa kanyang mga personal na dokumento at ang sariling mga naipong pera. Inalis niya ang brilyanting singsing sa kanyang daliri at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng susi ng kanilang apartment. "Huwag mo na akong hahanapin, Marcos. Tapos na tayo," sabi ni Teresa bago tuluyang humakbang palabas ng pinto. Sinalubong siya ng malakas na ulan sa labas, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pighati. Pumunta siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Katrina. Nang makita siya ni Katrina na basang-basa at luhaan, agad siyang niyakap nito ng walang anumang tanong. Sa loob ng 1 linggo, hindi lumabas ng kwarto si Teresa.
Hindi niya sinasagot ang mga tawag at text ni Marcus na umaabot sa daan-daan araw-araw. Pakiramdam niya ay nawala ng saysay ang kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang binuong pangarap sa nakalipas na 7 taon ay naglaho na parang bula. Ngunit isang umaga, habang nakatitig siya sa salamin, nakita niya ang kanyang namumutlang mukha at mapupungay na mga mata. Naalala niya ang kanyang ina na laging nagsasabi sa kanya na ang tunay na ganda ng isang babae ay nakikita sa kanyang kakayahang bumangon mula sa putikan. Hindi ako papayag na sirain mo ang natitirang bahagi ng buhay ko, Marcus. Bulong niya sa sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagpa siyang magsimula muli. Chapter 5. Sa tulong ni Katrina, nag-apply si Teresa sa isang kilalang fashion house sa Makati bilang assistant designer. Bagamat matagal siyang hindi nakapagsanay dahil sa pag-aasikaso sa karera ni Marcus, ang kanyang talento sa pagguhit at pagpili ng mga tela ay hindi nawala. Ang may-ari ng fashion house, isang strikto ngunit makatarungang ginang na nagngangalang Madam Olivia, ay nakita agad ang potensyal kay Teresa. May lungkot sa mga disenyo mo, Teresa, ngunit may kakaibang lakas. Iyan ang kailangan ng industriyang ito, sabi ni Madam Olivia nang tanggapin siya. Isinubsob ni Teresa ang sarili sa trabaho. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit, sakit at pangungulila na nararamdaman niya. Sa bawat gupit ng tela at bawat tahi ng karayom, unti-unting naghihilom ang kanyang sugat. Samantala, nalaman niya mula sa mga karaniwang kaibigan na itinuloy pa rin ni Marcus ang relasyon kay Elena dahil sa bata, ngunit hindi ito masaya. Madalas daw silang mag-away dahil sa kawalan ng tiwala. Ngunit wala na itong pakialam kay Teresa. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na sa kanyang sariling pag-unlad. Makalipas ang 6 na buwan, binigyan siya ni Madam Olivia ng pagkakataon na magdisenyo para sa isang prestihiyosong fashion gala. Ito ang magiging unang pagkakataon na ipapakita ang kanyang pangalan sa publiko bilang isang ganap na designer. Habang naghahanda para sa gala, isang hindi inaasahang tao ang bumisita sa kanya sa opisina. Si Marcus. Mas pumayat ito at mukhang stressed, malayo sa makisig na Marcus na iniwan niya buwan na ang nakalipas. Chapter 6. Teresa, baka sa boses ni Marcus ang pananabik nang makita ang dating kasintahan. Salamat at tinanggap mo ang pagbisita ko. Nananatiling formal at malamig ang mukha ni Teresa. Ano ang kailangan mo, Marcus? May ginagawa pa akong mga disenyo para sa gala. Gusto ko lang humingi ng tawad muli. At gusto kong malaman mo na hindi ko pinakasalang si Elena. Hindi ko kaya. Dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Sabi ni Marcus, sinusubukang hawakan ang kamay ni Teresa. Ngunit lumayo ang babae. Patawarin mo ko, Teresa. Bumalik ka na sa akin. Handa kong iwan ang lahat para sa iyo. Tinitigan siya ni Teresa ng diretso sa mga mata. Iwan ang lahat? Pati ang anak mo na may sakit? Ganyan ka ba kawalang puso, Marcus? Nung iniwan mo ko para sa kanila, masakit. Pero ngayon, napagtanto ko na ang pag-iiwan mo sa akin ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Dahil kung hindi mo ko sinaktan, hindi ko matatagpuan ang sarili ko. Teresa, pakiusap. Umalis ka na, Marcus. May gala pa akong dapat asikasuhin. At huwag ka nang babalik dito. Huling sabi ni Teresa bago tumalikod at pumasok sa pribadong silid ng mga modelo. Naiwang nakatayo si Marcus. Batid na tuluyan nang nawala sa kanya ang babaeng 7 taon niyang binaliwala. Ang pag-ibig ni Teresa na dati ay parang apoy na nagbibigay sa kanya ng init, ay naging yelo na ngayon na hindi na kayang tunawin ng kanyang mga luha. Chapter 7.
Dumating ang gabi ng fashion gala. Ang bulwagan ay napuno ng mga sikat na personalidad, mayayaman at mga kritiko sa industriya ng fashion. Ang koleksyon ni Teresa na pinamagatang Resilience, katatagan, ay binubuo ng mga kasuutang nagsisimula sa madidilim na kulay at unti-unting nagiging maliwanag at makulay. Habang naglalakad ang mga modelo sa runway, ang mga palakpakan ng mga tao ay hindi magkamayaw. Si Madam Olivia ay nakatayo sa gilid, nakangiting nakatingin kay Teresa. Sabi ko sa iyo, Irog, ang sining na nagmumula sa sakit ang pinakamaganda. Nang tawagin ang pangalan ni Teresa upang umakyat sa entablado para sa pinal na pagpupugay, ang buong bulwagan ay tumayo at nagpalakpakan. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Marcus na nakatayo sa likod, pumapalakpak din habang umiiyak. Ngunit hindi na doon natigil ang tingin ni Teresa. Ang kanyang pansin ay nakuha ng isang lalaking nakaupo sa harapang hanay, si Justin, ang pangunahing sponsor ng gala at isang kilalang pilantropo at negosyante. Si Justin ang palaging nagpapadala ng mga bulaklak sa opisina ni Teresa nitong mga nakaraang linggo at palaging nagpapahayag ng paghanga sa kanyang katatagan at talento. Nagtagpo ang mga mata ni na Teresa at Justin at isang matamis na ngiti ang isinalubong ng lalaki sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na may bago ng pahina ang kanyang buhay. Ang nakaraan ay isa na lamang leksyon at ang hinaharap ay puno ng bagong pag-asa. Chapter 8. Makalipas ang isang buwan mula sa matagumpay na gala, naging mas malapit sina Teresa at Justin. Palagi silang lumalabas para maghapunan at magkwentuhan tungkol sa sining at buhay. Si Justin ay isang biyudo at may isang anak na lalaki, ngunit napakabuti ng kanyang puso at halatang may malalim na pagtingin kay Teresa. Isang araw, habang nasa isang marangyang restaurant sila, nakatanggap si Teresa ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, boses ng isang babaeng umiiyak ang kanyang narinig. Si Elena. "Teresa, pakiusap, magkita tayo. Kailangan kita." Pagsusumamo ni Elena sa kabilang linya. Kahit nag-aalinlangan, pumayag si Teresa na makipagkita sa isang tahimik na kapihan. Kasama niya si Justin na naghintay sa malapit na lamesa para sa kanyang kaligtasan. Dumating si Elena na mugto ang mga mata at may dalang isang makapal na envelope. "Teresa, alam kong galit ka sa akin at may karapatan ka," pagsisimula ni Elena. "Pero kailangan mong malaman ang katotohanan bago ang lahat. Hindi si Marcus ang ama ni Liam." Natigilan si Teresa. "Ano ang sinasabi mo?" "Nung bumalik ako mula sa ibang bansa, buntis na ako sa ibang lalaki na iniwan ako. Humingi ako ng tulong kay Marcus dahil alam kong mabuti siyang tao at may pera na siya. Ginamit ko ang nakaraan namin para pilitin siyang suportahan ako. Sinabi ko sa kanya na anak niya si Liam para panagutan niya kami." Pag-amin ni Elena habang umiiyak. "Pero hindi ko na kaya ang konsensya ko. Lalo na ngayong nalaman ko kung gaano kanya kamahal at kung paano ka nawasak dahil sa amin." Binuksan ni Elena ang envelope at ipinakita ang isang DNA test result. Negatibo ang resulta sa pagitan ni na Marcus at ng bata. Ang buong kwento ng pagtataksil ni Marcus ay isang malaking manipulasyon pala ni Elena. Chapter 9. Habang binabasa ni Teresa ang DNA test, parang umikot ang kanyang paligid. Ngunit ang mas malaking pasabog ay hindi pa doon nagtatapos. Tiningnan niya ang pangalan ng tunay na ama ng bata na nakasaad sa dokumento na nakuha ni Elena mula sa isang pribadong investigasyon sa ibang bansa. Ang pangalan ng lalaki ay Jonathan Valderrama, ang yumaong kapatid ni Justin. Napatayo si Teresa at napatingin sa lamesa kung saan nakaupo si Justin. Lumapit si Justin nang mapansin ang pagkababagad ni Teresa. Kinuha ni Justin ang papel at nang mabasa ang pangalan ng kanyang kapatid, nagbago ang kanyang mukha. "Elena," bulong ni Justin. "Ikaw ang babaeng ikinuwento sa akin ni Jonathan bago siya namatay sa aksidente sa Amerika. Ang babaeng hinahanap ng pamilya namin dahil alam naming nagdadalang tao."
Nagkatitigan sina Elena at Justine. Lumabas na si Justine pala ang tunay na tiyuhin ng bata. At ang pamilya ni Justine ang may tunay na obligasyon kay Liam, hindi si Marcus. Ang lahat ng pagtitiis at sakripisyo ni Marcus para sa bata ay base sa isang kasinungalingan. Ngunit dahil din sa kasinungalingang ito ay lumabas ang tunay na kulay ng kanyang katapatan kay Teresa, na madali siyang natukso at naglihim. Hindi ko alam, iyak ni Elena. Hindi ko alam na kapatid mo si Jonathan, Justine. Huwag kang mag-alala, seryosong sabi ni Justine. Kami ang mag-aalaga sa medikal na pangangailangan ni Liam. Siya ay isang Valderrama. Ngunit ang panlulokong ginawa mo kay Marcus at ang sakit na idinulot mo kay Teresa ay kailangan mong harapin. Chapter 10. Nalaman ni Marcus ang buong katotohanan. Labis ang kanyang pagsisisi at kahihiyan. Sinubukan niyang lumapit muli kay Teresa upang humingi ng isa pang pagkakataon dahil napatunayan na wala naman talaga siyang ibang pamilya. Ngunit huli na ang lahat. Haharapin ni Teresa si Marcos sa huling pagkakataon sa labas ng kanyang butik. Marcos, pinatawad na kita. Seryosong sabi ni Teresa habang nakasuot ng isang napakagandang puting bestido na siya mismo ang nagdisenyo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Ang paglihim mo sa akin ng 1 taon ay patunay na kulang ang tiwala at pagmamahal mo sa akin noong magkasama pa tayo. Salamat sa 7 taon. Ngunit tapos na tayo. Tumalikod si Teresa ng may ngiti sa kanyang mga labi. Sa dulo ng daan, naghihintay si Justine sa loob ng kanyang sasakyan. Binuksan nito ang pinto para sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay ng may labis na paggalang at pagmamahal. Makalipas ang 1 taon, naging isa sa pinakasikat na fashion designer sa bansa si Teresa. Ang kanyang buhay ay hindi na nakatali sa isang lalaking naging dahilan ng kanyang pagluha, kundi sa isang lalaking handang lumaban kasama niya sa bawat hakbang ng buhay. Sa kanilang hardin, habang pinapanood ang paglubog ng araw, hinalikan ni Justine ang noo ni Teresa. Handa ka na ba para sa susunod na chapter ng buhay natin, aking designer? Kasama mo, palaging handa. Nakangiting sagot ni Teresa. Natutunan ni Teresa na ang pagbitaw sa maling tao ay hindi nangangahulugang katapusan ng mundo. Ito ay ang pagbubukas ng pinto para sa isang mas maganda, mas tapat, at totoong happy ending.